Bakit ba kinontempt itong si Attorney Laika Lopez? As a background there, kilala ko si Attorney Laika Lopez personally because she happens to be the daughter of my fraternity brother in the Sigma Rho College of Law, UP. Nagpangabot ko kami doon. Si Joe Lopez, anak ko ni Joe Lopez yan, dati siyang piskal ng Davao City at dati rin siyang judge ng Regional Trial Court ng Davao City. At itong si Laika Lopez ay pamangkin ni Mayor Elias Lopez, ang pangalawang pinakamagaling na di umano na alkalde ng Davao City sunod kay dating Presidente Duterte. So madalit sabi, yun yung angkang pinanggalingan niya ay respetado. Ano nga bang tribo nito? Bugobo nga ba? Yun ang kanyang tribo eh. Kaibigan ko sila, yung magulang nito. At itong si Laika ay isang abogada. Madaling sabi, isang officer of the court. At naging administrador ng Davao City sa panahon ng Mayor, si Inday Sara. At nung naging vice presidente, kinuha rin siyang chief of staff ni Inday Sara. Ano ba ang punot dulo nito? Iniimbestiga nila yung confidential funds ni VP Sara. And from the very start, si Inday Sara was willing to respond to questions regarding the confidential funds 2 sessions earlier. In fact, pinag-usapan na nila yun eh. On the 3rd session, itong nakaraan, wala ho sa agenda na pag-uusapan ang confidential funds. Wala sa agenda simply because wala sa budget. Yung budget na ipipresenta niya, walang confidential funds noon because Congress has already decided not to give her confidential funds. And earlier than that, sinabi na ho ni Inday Sara na kung ayaw nyo, o edi tanggalin nyo, wala naman problema sa akin yan. Sanay ho siya sa confidential funds kasi ginamit niya yan. Ginamit niya nung siya ay nasa bilang alkalde pa. Kaya sanay na sanay ho siyang gumamit niyan. Kaya nung siya ay naupo bilang Secretary of Education, napansin niya na itong mga komunidad ginagamit, nire-recruit ang mga bata. Kaya kailangan niya ng confidential funds para gamitin, para sirain. Yan ang katotohanan dyan. That's the reason why gusto niya magkaroon ng confidential funds. At nung humingi siya ng confidential funds kay Presidente Marcos Jr., binigyan siya. Binigyan siya sapagkat nakita siguro ng Presidente Marcos Jr. ay gagamitin niya naman talaga sa kalaban ng Estado. Oh. Wala akong problema nung unang budget presentation, di ba? As a courtesy to the Vice President, pasado nga ganyan. Second, pasado na naman yan. O, nagkaroon lang ng anomalya nung siya ay nag-resign. That started the prakaso o yung gulo. Pinag-initan na siya. Kaya nung 3rd session, nung ipipresenta niya, pagtatanggol niya yung kanyang hindi pagtatanggol. Prinisenta niya muna. Presented, this is the budget of the OBP. Ang problema, yung mga pasaway dyan sa Kongreso, kagaya nung na-convict, alam niyo na kung sino yun, na nakapending ang appeal. At yung mga iba pa doon, na gusto magpapapel dahil mga re-electionista, pilit na tinatanong siya regarding the confidential funds. Una-una sabi niya, teka muna, wala naman sa agenda ito ha. Bakit niyo ko tatanungin dito? Pinag-uusapan dito yung budget niya. Ay, tapos na yung pondo ng confidential funds. Bakit yung tinatanong ako? Pinipilit ho nila na yung Commission on Audit merong notice of disallowance. Ibig sabihin, dinisapprove
yung gastos nila. Pero pinaliwanag na nga, teka muna, hindi pa naman final yung notice of disallowance. Meron pang 6 na buwan para ipakita namin kung kulang yung papeles, bibigyan namin ng papeles. Kasi gaya ng paliwanag ni Inday Sara, subsequently, yung mga papeles nanggagaling sa malalayong lugar. Hindi naman sa kanya nanggagaling yun eh. So, madalit sabi, you have to give her time. And precisely, the law allows 6 months for someone who receive a notice of disallowance to prepare the documents required of him or her. Kaya sabi niya, huwag na natin pag-usapan yan. Ako, nagagalit. Pumasok si BP Arroyo. Sabi niya, teka muna, wala naman sa agenda. Pinag-usapan na natin yan. Pangatlo, iniimbestigahan yan. Sa Korte Suprema, pending pa yan. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Madalit sabi, hindi sila pumayag, pinipilit nila. Gusto nilang pasumpayin si Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, resource person lang ako rito, hindi naman ako witness. At ako susumpa. Madalit sabi, that started the whole mess. Nag-react ngayon. Kaya mula noon, pinag-iinitan na siya hanggang yung staff niya. Eto, napunta ngayon, dahil ayaw na siyang umaten, ang sinubtina nila, yung mga staff. Kasama niyo yung Chief of Staff, si Laika Lopez. Yung Ali, nagkataon naman, papunta doon sa Amerika at bibisitahin niyo yung kanyang auntie may sakit. Pero sabi niya, babalik ako dyan. At true enough, to her words, bumalik siya at umaten siya. Napanood ko rin yung kanyang pagharap at pagtatanong at kanyang pagsasagot. Yun namang mga tanong sa kanya, parang inulit lang yung mga nakaraan at sinasagot niya naman. Nagagalit itong si convicted pending appeal na kongresista na hindi mabanatan ang mga building committee pag may nangyari pinatay. Binibiri niya lang yung mga ibang grupo. Pero yung repelista, hindi. Kaya siya na pagkakamala na, kasama ka dun anyway, so sabi niya, yung sulat mo sa Commission on Audit, ginagawa mong sagabal sa pag-iimbestiga namin. Sapagkat sinubtina namin ang Commission on Audit, sinulatan mo, ikaw nakapirma. At sinabi mong huwag sundin ang subtina. Iyan ay paglabag under the rules. At sabi ko nitong kongresistang babae ito, nag-i-English siya. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Hindi ka na natuto. Ikaw at kasama mo mga iba dyan. Ang gagaling nyo mag-i-English. Mali na naman ang English nyo. Sabi mo, one of the reason. Hindi. Dapat one of the reasons may S. Hindi kagaya ng with regards, walang S dapat yun. Ito namang one of the reasons. Kaya nga one One, isa of the reasons sa mga dahilan. Sa susunod huwag ka mag-English ng English At nayaya mo magagalit sa yung aking apo marunong um-English yung apo ko marinig ka. One of the reasons. Kaya pag nakulong ka, mag-aaral ka ng grammar muna doon. Sama-sama na kayo ni with regards. Saka with the evidences daw. Saka ni country. Yun. Sama-sama kayo doon. Kakayamot kayo talaga. Anyway. So sabi naman ni Laika, tama naman yung paliwanag niya, but Your Honor, that is a statement, that is a position of the agency regarding the subject matter that is being investigated. And we're saying that the notice of disallowance, this is still not final. And it would deprive us if we will be discussing this. Pag-uusapan natin dito, hindi pa naman opinal. Kung bagay, naakusahan nyo na kami. Hindi pa nga opinal kung totoo nga na mali kami o hindi. Kaya sabi namin, kumari, huwag nyo munang i-release. Yan naman po yung respectful na request. Paggalang ng pakiusap. Hindi ko naman ini-intensyon
na maging sagabal sa inyong investigasyon. Hindi. Sabi niya, hindi. I move to cite you in contempt because under the rules, one of the reason, yan ka na naman, one of the reasons, one of the rules, ganito, ganyan. Madali sabi, itong si Liza, dahil abogada siya, alam niya, Your Honor, I'd like to apologize kung naman nasaktan kayo o sa tingin nyo ako yung naging sagabal sa humingi po ako ng paumanhin. Ito namang si convicted woman, sabi niya, tinatanggap ko, pero hindi, kailangan pa rin ikulong. Kaya madali sabi, kinulong ng 5 araw. I was in Japan when I heard about that. Kasi kadarating ko lang ho Dumating kami kagabi alas 10 ng gabi na diretso akong tulog. Pagod na pagod ako Kaya hindi ko alam yung mga kaganapan. Sumambulat na lang sa akin. Nung may tumawag sa akin nung madaling araw ng alas 3. At yung nakita kong mga clips dun sa nakarang nung earlier conference, doon si BP Inday at saka yung kung sino-sino pa. Pero I fell asleep pa rin. Talagang puyat na puyat. Kulang tayo sa tulog Kasi nung nasa Japan ako, wala lang kaming ginawa nung kundi lumakad na lumakad, tumakit ng bundok, bumaba, papalit-palit ng tren. Napagod talaga kami. So, kinulong. Ito na. Si Inday Sara bilang boss ni Laika, at hindi lang boss, kaibigan niya ito, matalik. Katunayan, inaanak ng, kung hindi ako nagkakamali, inaanak ng anak ni BP. Yung anak ni BP, inaanak ni Laika, ninang, o baka vice versa. Ganun sila kalapit. Tsaka pareho sila abogado Katunayan, nung nawala si Laika Lopez sa opisina ng Davao, nag-resign siya lumipat siya ng ibang ahensya, gobyerno. Hinanap ko siya ni Inday Sara. Sabi niya, bumalik ka na sa akin. Kailangan kita rito, magaling ka Hanggang yung vice presidente, sinama niya na. Kaya siya, chief of staff ng vice presidente. Ngayon, dahil nga malapit siya doon, saka hindi lang dahil sa malapit. Trabaho niya talaga yon, obligasyon niya, bilang boss, naalagaan mo, pangalagaan mo ang interes ng iyong sinasakupan. Kaya nung pinag-iinitan, sabi niya, sasamahan ko kayo kahit anong mangyari dito. So nung ikinulong siya nung Huwebes o Miyerkules siya kinulong. Gusto ko samahan ni BP Inday. Binisita niya initially yata mga 10 o'clock. Pagkatapos gusto niya samahan sa loob, bawal daw kasi kamag-anak lang. Madali sabi, ginawa niya, doon siya kay Congressman Pulong sa opisina, doon siya natulog. Ito naman ginagawa nitong mga tinamaan ng magaling na mga House of Reps. Hindi ko malaman kung sino nagutos. Siguro yung boss nila. Patayan mo ng ilaw. For the first time sila papatay ng ilaw just because si BP Inday Sara ay nandun. Pero sabi naman ni Inday, may flashlight naman ako, okay lang. Basta nandito ako, alalayan ko siya. Bigla ako ng alas 12, ang kwento, ito naman ang kwento narinig ko mismo kay Laika Lopez. Abay, binuksan daw yung kanyang pinto kasi yung detention facility, ang bukasan noon sa labas, hindi sa loob. Kasi nga, detention baka katumakas, kaya dapat nakasusi sa labas. Pumasok ko daw doon 9 o 10 lalaki, may babae, may uniform, may pulis. At pinipilit daw na i-serve sa kanya yung order na bago. At nakalagay doon, ita-transfer daw siya sa prison, sa correctional, women's correctional. It's a detention facility for convicted criminals, for suspected criminals while they're being tried in court. Di sabi ni Laika, unang-una sabi niya, alas 12 na matutulog na ako. Hindi kasi may order, babasahin namin. Madali sabi, binasa sa kanya, sabi raw ng chair, sino man chair? Si Chua. Pina-transfer daw siya. Ay, hindi siya, siyempre, hindi siya pumayag. Hindi po pwede yan. Bakit ba?
dito ako nakadetain, ba't niyo ako transfer? May karapatan ako, I have my rights as a detainee. I need a lawyer. Kailangan ko ng abogado. Hindi na kailangan ng abogado. Sabi, may abogado kami. Hindi, gusto ko yung abogado. So, madaling sabi, natakot ho siya. Eh, bakit naman hindi siya matatakot? Eh, nag-iisang babae siya nandun. Nakapadyama pa raw siya. Pagkatapos, darating doon mga pulis o mga iba pang mga tao. Tapos, pipilitin kang umalis doon. Hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo. Pwede nang bobola lang sila. Alam niyo na. O di, madaling sabi, sinarado niya. Ang ginawa niya, minove niya yung kanyang bed. Ginawa niyang harang. Tapos tinawagan niya si BP Inday Sara. Si Inday Sara naman, sabi niya, iyak nang iyak. Hindi ko maintindihan kung anong pinagsasabi niya. Basta may problema. So, naglakad ako from one building to another. Pinuntahan ko siya. Hindi pa nga ako inisili nakapasok, pero nagantay ako. Madaling sabi, nagkaroon na ngayon sila ng problema kasi si was inconsolable. Ibig sabihin, masyado siyang naapektuhan, iyak siya ng iyak, meron pang sakit, kung ano-ano pang sakit ng katawan niya. May scoliosis. O madali sabi, bumigay. Nagkaroon ngayon ng hindi mo malaman kung ano, basta hindi na siya nagre-respond. Siguro nawala ng malay tao. Meanwhile, humihingi ng ambulansya. Ang tagal nila bago pinapasok. Isang oras, mahigit. Ay pasok nila, kamuntik pa nga tamaan ng ulo ni Inday Sara dahil ito naman pulis, hindi man tinitingnan. Kamuntik saraduhan yung likod kamuntik na tamaan yung ulo. Buti nakita ng isang staff. Anyway, so, dinala ko sa veterans, tapos transfer sa QC St.